Tagal na kaming live-in ng partner ko, almost 12 years na. May stable job naman yung partner ko at ako naman ay work from home. Minsan napapag-usapan rin naman namin yung kasal. Pero palaging nauuwi lang sa hindi matinong usapan. Hindi naman ako nangangarap ng magarbong kasal. Sa akin ay kahit simple or huwes lang, basta makasal lang kami. Sa totoo lang kaming 5 magkakapatid. Ako lang ang nag-iisang babae, ako pa yung hindi kasal. One time yung anak ko galing school, pinasusulat daw kasi sa notebook ng teacher niya kung sino ang ilalagay in case of emergency. Out of nowhere, tinanong na lang ako bigla kung bakit hindi raw kami magkaapelido. So sinabi ko sa kanya honestly na hindi ako kasal sa papa niya. Alam kong matalinong bata ang anak ko at inasahan ko na rin talaga at hindi ako nagulat sa isinagot niya na ang mag-asawa daw dapat kinakasal. Nalulungkot ako sa part na ako yung naghirap sa anak ko at nagluwal pero yung apelido niya hindi sa akin. Hindi ko naman masasabi na walang kakayahan akong pakasalan ng partner ko dahil okay naman yung sinusweldo niya at okay rin naman yung sinusweldo ko. Uulitin ko na hindi ko kailangan ng magarbong kasal. Ang kailangan ko yung kasiguraduhan at matatawag na legal. Dumating sa time na tinanong ko ulit siya, pero ang sagot niya sa akin ay hindi naman daw nasusukat sa pagiging kasal ang pagiging matagal ng isang magkarelasyon. Wag daw akong mag-alala kasi hindi daw niya kami iiwan. So ako napabuntong hininga na lang kasi sa mga narinig ko malinaw na ayaw niya talaga. Napakasakit lang marinig na magkaiba kayo ng paniniwala na feeling ko useless yung pagiging ina ko at pagiging may bahay sa tagal ng panahon. Pakiramdam ko naghihintay lang ako sa wala. Gusto kong matawag na legal na asawa at hindi panghabang buhay na live-in partner lang kami. Sa pagiging ama sa anak namin, wala naman ako masasabi kasi sobrang mahal na mahal niya. At alam ko rin naman na mahal niya rin ako. Pero pakiramdam ko sa sakripisyo na ibinibigay ko sa kanila, parang hindi ko deserve yung ganito. Sa tagal naming nagsama, hindi pa rin ba siya makapag-decide kung ako na ba talaga? Minsan parang gusto ko na lang lumayo sa kanya kasi baka ma-realize niya yung worth ko. Please enlighten me kung tama pa ba na maghintay na lang ako sa wala. Or iwan na lang siya kasi wala naman siyang planong pakasalan ako. Letter sender, Jane ng Quezon. Kung ang plano mo ay humiwalay, parang mali naman yon. Kasi based on your story, good provider naman siya. Remember, nanay ka rin, dapat kino-consider mo rin ang bata pagdating sa mga desisyon mo. Regarding sa kasal, yes, masarap ang pakiramdam na ikaw ang matatawag na legal wife. Pero wag mo namang tinatapos ng dahil doon. Bawat tao may kanya-kanyang love language. Yung iba madalas mag-I love you, yung iba mas madalas magregalo. Yung iba naman hardworking sa trabaho para makapag-provide sa pamilya. Pero dead man naman sa pagiging sweet. Mapalad ka na lang doon sa sinabi mo na good provider siya at sobrang mahal kayo. Minsan kasi may standard tayo ng love at kapag hindi yun nagawa ng partner natin sa atin, nami-misinterpret natin na akala natin hindi nila tayo mahal. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Hindi ko rin naman masasabing demanding ka kung gusto mo talagang magpakasal. Kasi sino ba naman ang hindi? Minsan kasi yung akala ng iba na bare minimum sa atin malaking bagay yon. Pero tanungin mo muna yung sarili mo, why you want to be married to him? Para ba sa apelyido? Pressured ka ba dahil ikaw na lang din ang hindi pa kasal sa inyong magkakapatid? Make sure na sigurado ka rin sa sarili mo. Hindi lang dahil sa mga rason na nabanggit mo. Try mong sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman mo, kung bakit gusto mong makasal sa kanya. Hindi mo rin kasi nire-raise yung gusto mo. Kaya akala niya okay lang din sa'yo. Sa akin kasi hindi rin okay ang live-in. Let's say na sinasabi ng iba na para daw mas kilalanin pa yung isa't isa. Ang pagkakaalam ko kasi yung kilalanin ng isa't isa ay nasa stage ng boyfriend-girlfriend at hindi sa stage ng live-in. Na sinasabi pa ng iba na mas okay daw kasi pag hindi nagkaintindihan, mas madaling maghiwalay. First of all, why would you settle for a relationship pag hindi ka sigurado? Pero dahil nandyan ka na sa sitwasyon, he already got everything with you without marriage. Kasi nag-workout naman sa inyo. Imagine 12 years. Sad that he really has no plans for you to be his legal wife because you let him ride the roller coaster without buying the ticket.